Nanay, hindi lang po ito teleserye. Ito ay sining. Kailangan nyo itong panoorin. Elizabeth, parang may nabubuhay sa loob ng refrigerator. Ang amoy, parang lalamunin tayo. Sa sandaling iyon, si Elizabeth Warden, isang ina mula sa London, England, ay nakakaramdam ng matinding kalituhan at pagkabalisa dahil sa labis na pagkahumaling ng kanyang anak na si Sophie sa Pilipinas. Ang karaniwang manunulat na Ingles na ito ay hindi kailanman inakala na ang desisyon ng kanyang anak ay babaguhin ang kanyang pananaw sa buhay. Ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Elizabeth. Ako si Elizabeth Warden mula sa England. Sa totoo lang, hindi ko kailanman naisip na mapupunta ako sa isang lugar tulad ng Pilipinas. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa labas ng London, habang buhay na umaamoy ng tsaa at scones at namumuhay ng normal bilang isang middle class na pamilya. Ang aking asawa, si John, ay nagtatrabaho sa gobyerno at ako naman ay isang nobelista sumusulat ng mga kwentong misteryo na tipikal na Ingles. Mayroon kaming isang anak, si Sophie. Dati, siya ay isang tipikal na babaeng Ingles, mahilig sa scones tuwing afternoon tea at naglalakad-lakad sa parke kasama ang aming aso tuwing Sabado at Linggo. Ngunit, nagbago ang lahat noong nasa high school si Sophie. Isang hapon, habang ako ay nagtatrabaho sa aking study, may narinig akong kakaibang musika mula sa sala. Lumabas ako at nakita ko si Sophie na nakatitig sa laptop niya, nakangiti ng kakaiba. Ang palabas sa screen ay isang teleserye na hindi ko maintindihan at ang mga artista ay nagsasalita sa wikang hindi ko alam. Sophie, ano yan? Curious kong tanong. Hindi niya ako tinignan at sumagot, Nanay, ito ay isang Pinoy teleserye. Napakaganda. Noon, hindi ko alam kung saan matatagpuan ang Pilipinas sa mapa. Ang alam ko lang, isa itong maliit na isla sa Asya. Wala na akong alam pa. Napakaganda ba talaga niyan? Walang gana kong tanong. Lumingon si Sophie, at ang kanyang mga mata ay puno ng sigla na hindi ko pa nakita. Nanay, hindi lang po ito teleserye. Ito ay sining. Kailangan niyo itong panoorin. Ngumiti lang ako at hindi pinansin. Pagkatapos ng lahat, ang mga teenager ay madaling maakit sa mga bagong bagay. Akala ko makakalimutan niya ito pagkalipas ng ilang linggo. Ngunit nagkamali ako. Sa sumunod na mga buwan, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang poster sa kwarto ni Sophie, mga larawan ng mga sikat na P-pop group at artista na hindi ko kilala. Nagsimula siyang makinig sa original Filipino music. Ang mga pangalang Eraserheads at Ben ay naging bukang bibig niya. Sinimulan niya ring pag-aralan ng kultura ng Pilipinas. Kinukuwentuhan ako tungkol sa halo-halo, polvoron at mga jeepney. Isang araw, bigla siyang nag-anunsyo na gusto niyang matutong magluto ng pagkaing Pilipino. Sabado ng umaga, nagmamadaling pumasok si Sophie sa kusina. May dala siyang isang malaking supot ng mga sangkap. Nanay, magluluto ako ng adobo ngayon? Anong adobo? Wala akong ideya. Adobo! Iyon ang pinakaklasikong ulam ng Pilipinas. Sabi niya, parang dapat alam ko na. Tinitingnan ko siyang naglalabas ng pork belly, bawang, toyo, suka at dahon ng laurel, mga sangkap na hindi ko ginagamit araw-araw. Nag-aalala ako. Sophie, sigurado ka bang marunong ka magluto niyan? Oo naman. Marami akong napanood na tutorial sa online, confident niyang sagot. Ang kusina ay naging parang battlefield ng araw na iyon. Ang bawang ay nagkalat at ang amoy ng suka at toyo ay matapang. Ang buong bahay ay napuno ng kakaibang amoy na hindi ko pa nalalanghap. Lumabas si John mula sa study niya, nakakunot ang noo, at nagtanong, Elizabeth, anong amoy yan? Nasusunog ba ang bahay? Hindi. Si Sophie, nagluluto ng pagkaing Pilipino, walang gana kong sagot. Tiningnan ni John ang abalang anak namin sa kusina, umiling, at bumalik sa study niya, nagbulong-bulong. Ang batang ito ay lalong nagiging kakaiba. Pagkalipas ng 2 oras, naglabas si Sophie ng isang mangkok ng adobo. Sa totoo lang, maganda ang hitsura. Ang manok at baboy ay nalalato sa sarsa, sinamahan ng kanin at isang pinakuluang itlog. Mukhang nakakagana, tinikman ko. Ang lasa ay lumampas sa aking inaasahan. Maasim, maalat at may kaunting tamis. Ang karne ay malambot at ang kanin ay puno ng sarsa. Iba ito sa karaniwang stew na kinakain namin, mayroon itong kakaibang charm. Sophie, napakasarap nito. Taos-puso akong pumuri. Tinikman din ni John at nagulat siya. Diyos ko, ang sarap. Ikaw ba talaga ang nagluto nito? Ngumiti si Sophie ng may pagmamalaki. Sabi ko na sa inyo, napakasarap ng pagkaing Pilipino.
Mula noon, nagsimulang lumitaw ang mas maraming pagkaing Pilipino sa aming hapagkainan. Nagluto si Sophie ng sinigang pansit at lechon kawali. Bawat isa ay nakakagulat, ngunit kasabay nito, ang refrigerator ay nagsimulang mapuno ng kakaibang mga pampalasa at mga inasna na pagkain. Ang ilang amoy ay mahirap talagang masanay. Isang umaga, binuksan ni John ang refrigerator para kumuha ng gatas, bigla siyang umatras ng 3 hakbang, namumutla ang mukha. Elizabeth, parang may nabubuhay sa loob ng refrigerator. Ang amoy, parang lalamunin tayo. Lumapit ako at nakita ko na ang binili pala ni Sophie ay isang garapon ng bagoong isda fermented fish paste. Ang amoy ay talagang nakakagulat. Naamoy mo kahit nakasarado ang lalagyan. Narinig ni Sophie ang reklamo ni John at tumawa ng malakas. Tatay, iyan ang bagoong, klasikong pampalasa ng Pilipinas. Mabaho pero sobrang sarap kapag kinain. Wala akong pakialam kung anong lasa niyan. Ang amoy pa lang sapat na para bangungutin ako, matigas na sabi ni John. Ngunit hindi sumuko si Sophie. Hindi lang siya nagluto ng pagkaing Pilipino, nagsimula rin siyang mag-aral ng Filipino-Tagalog ng seryoso. Naghanap siya ng online courses, nag-practice araw-araw sa pagbasa at pagsasalita ng Tagalog. Minsan, binabati niya ako sa Tagalog, sinasabing, "Kumusta, mahal kita," na nagpapatawa sa akin. Akala ko isa lang itong teenage craze na mawawala pagkalipas ng ilang buwan. Pero nagkamali na naman ako. Isang gabi, tinawag niya kami ni John sa hapagkainan, seryoso ang mukha at sinabi, "Nanay, tatay, may kailangan akong pag-usapan. Kinabahan ako. Akala ko kung anong malaking balita. Gusto kong maging exchange student sa Pilipinas," dahan-dahan niyang sinabi. Sa sandaling iyon, halos nahulog ang tasa ng tsaa sa kamay ko. "Ano? Anong sabi mo?" Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Humugot ng malalim na hininga si Sophie. Seryoso kaming tinitigan. "Nanay, tatay, gusto kong maging exchange student sa Pilipinas sa loob ng 10 buwan. May programa ang paaralan at matagal ko na itong pinaghandaan." Kaagad na tumutol si John. "Hindi! Napakalayo ng Pilipinas. Paano ka mag-isa?" Sumunod din ako. "Sophie, alam mo ba kung gaano kalayo ang Pilipinas dito? Hindi ito parang pagbabakasyon lang sa France o Germany." Ngunit malinaw na handa si Sophie. Naglabas siya ng isang folder ng mga dokumento na detalyadong nakalista ang programa ng exchange, impormasyon ng paaralan, arrangement sa dorm at maging ang safety index at sistema ng kalusugan ng Pilipinas. "Nanay, tingnan niyo, napakaganda ng kaligtasan sa Pilipinas at mataas ang antas ng pangangalaga sa kalusugan. Mag-aayos ng dorm ang paaralan at mayroong counselor na mag-aalaga sa mga exchange student," isa-isa niyang ipinaliwanag. Tinitingnan ko ang mga dokumento at puno ako ng iba't ibang emosyon. Sa isang banda, ipinagmamalaki ko ang kaseryosohan at paghahanda ng aking anak. Sa kabilang banda, hindi ko maisip na malayo siya sa amin, nag-iisa sa ibang bansa. "Pero Sophie, at 12 taong gulang ka pa lang, medyo nanginginig ang boses ko." Hinawakan ni Sophie ang kamay ko. "Nanay, dahil isiwatyo na ako, gusto kong makita ang mundo. Alam kong nag-aalala kayo, pero napakahalaga nito sa akin." Sa sumunod na mga linggo, ang aming bahay ay napuno ng mga argumento at diskusyon. Matindi ang pagtutol ni John. Ako naman, nag-aalangan. Ngunit, nagpakita si Sophie ng nakakagulat na determinasyon. Araw-araw, nagbabahagi siya ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Ipinapaliwanag kung bakit gustong-gusto niyang pumunta. "Nanay, ang mga Pilipino ay pinakamapagbigay sa Asya. Ang kultura nila ay pinagsasama ang tradisyon at modernong sigla. Gusto kong maranasan ang ganoong buhay." Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, isang pananabik na nagpapaalala sa akin noong bata pa ako. Gusto ko ring pumunta sa London at sa huli, ang suporta ng aking mga magulang ang nagpatupad sa aking pangarap. Isang gabi habang nakahiga kami ni John sa kama, pinag-uusapan namin ito. "Elizabeth, papayagan mo ba talaga siyang pumunta?" tanong ni John. Matagal akong nanahimik bago sumagot. "John, naalala mo ba ang mga pangarap natin nung bata pa tayo? Kung pinigilan tayo ng mga magulang natin noon, ano kaya tayo ngayon?" Bumuntong hininga si John. "Alam ko ang ibig mong sabihin, pero anak natin yan. Paano ako mapapakali?" "Hindi rin ako mapakali, pero kung hindi natin siya papayagan, baka magtanim siya ng sama ng loob habang buhay," sagot ko. Sa huli, pumayag kami. Nang malaman ni Sophie ang balita, tumalon siya sa tuwa at mahigpit kaming niyakap. "Salamat po. Ipinapangako ko na aalagaan ko ang sarili ko at tatawag ako sa inyo araw-araw.
Habang tinitingnan ko ang tuwang-tuwa na anak ko, magkahalo ang nararamdaman ko. Alam kong bahagi ito ng kanyang paglago, pero bilang isang ina, mahirap siyang pakawalan. Sa sumunod na mga buwan, naging abala si Sophie sa paghahanda sa pag-alis pag-aayos ng visa, pag-book ng tiket, at pag-impake. Puno siya ng pananabik at pag-asa. Ako naman nag-aalala at balisa. Dumating ang araw ng pag-alis. Nagmaneho kaming tatlo patungong Heathrow Airport. Habang nasa daan, mahigpit kong hawak ang kamay ni Sophie, gusto kong tumigil ang oras sa sandaling iyon. Sa check-in counter, lumingon si Sophie at niyakap ako. Nanay, huwag kang mag-alala, mabilis akong makaka-adjust. Pilit kong pinigilan ang luha at tumango. Tandaan mong tawagan kami araw-araw. Tawagan mo kaagad kami kung may problema, sabi ko. Namumula rin ang mga mata ni John. Sophie, naniniwala si tatay sa iyo, alagaan mo ang sarili mo. Tumango si Sophie, itinulak ang kanyang bagahe at naglakad patungo sa security check. Bago pumasok, lumingon siya at kumaway sa amin, nakangiti ng malapad. Tinitingnan ko ang kanyang likod hanggang sa nawala siya sa karamihan at sa wakas, tumulo ang luha ko. Niyakap ako ni John sa balikat. Malaki na siya, Elizabeth. Kailangan na nating matutong bumitaw. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nakatingin ako sa tanawin sa labas ng bintana at ang puso ko ay walang laman. Sa sumunod na mga araw, naging napakatahimik ng bahay, wala na ang OPM na nanggagaling sa kwarto ni Sophie, wala na ang kanyang abalang figura sa kusina, maging ang mga kakaibang pampalasa sa refrigerator ay namimiss ko. Pagdating ni Sophie sa Pilipinas, nagpadala siya ng mensahe. Nanay, nakarating na ako sa Naiya Ninoy Aquino International Airport. Malaki at maganda, mas bago pa kaysa sa Heathrow. Nagpadala siya ng larawan ng airport lounge na maliwanag at maluwag, puno ng high-tech na pasilidad. Tinitingnan ko ang larawan, masaya ako para sa kanya at lalo ko siyang na-miss. Sa sumunod na mga araw, patuloy na nagpapadala ng mensahe at larawan si Sophie. Pumasok na siya sa dorm ng paaralan, nakakilala ng mga bagong kaibigan at nagsimula ng magklase. Bawat mensahe ay puno ng pananabik at pagkasabik. Ngunit dahan-dahan, ang kanyang mga mensahe ay naging mas kaunti mula sa ilang beses. Sa isang araw, naging isang beses na lang at minsan 2 o 3 araw bago siya mag-reply. Alam kong baka abala siya sa pag-adjust, pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Isang araw, naghintay ako ng buong araw pero wala akong natanggap na mensahe. Sa wakas, hindi ko na natiis at tinawagan ko siya. Matagal bago niya sinagot at may ingay sa background. Sophie, nasaan ka? Balisa kong tanong. Nanay, sorry. Nandito ako sa mall. Ang daming tao at ang ingay. Ang boses niya ay masaya. Mall? Wala akong ideya. Anong klaseng lugar yon? Mag-isa ka ba? Ligtas ka ba? Agad kong tanong. Hindi. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Super ligtas dito. Ang daming tao. Nanay, mag-uusap na lang kami sa ibang araw. Kakain pa kami ng isaw. Bye. Nagmamadali siyang nagbaba ng telepono at naiwan akong nakatitig sa cellphone ko. Nang gabing iyon, sinabi ko kay John, John, sa tingin ko, kailangan nating pumunta sa Pilipinas para makita si Sophie. Tumingin sa akin si John. Ibig mong sabihin, lumipad patungong Pilipinas? Oo. Gusto kong makita kung ano ang kalagayan niya. Gusto kong makita kung anong klaseng lugar ang labis niyang kinahuhumalingan, matigas kong sabi. Nag-isip si John at tumango. Sige. Mag-book tayo ng tiket. Nang araw na nag-book kami ng tiket, masaya ko at sabik. Ang 12 oras na biyahe ay isang malaking hamon para sa amin. Ang pinakamalayo na nalipad ko ay Spain. Ngayon, lilipad ako sa kabilang panig ng mundo. Medyo natatakot ako. John, huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang isa itong adventure at makikita natin kung ano talaga ang ginagawa ni Sophie doon, sabi ni John. Hindi namin sinabi kay Sophie na pupunta kami para sorpresahin siya. Nang araw na lumipad ang eroplano, balisa ko sa buong biyahe, mahigpit na hawak ang kamay ni John. Paglapag ng eroplano sa Naiya, 3:00 na ng hapon. Sa sandaling lumabas ako ng cabin, sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin. Iba ito sa klima ng London at medyo hindi ako komportable. Ngunit ang nakakagulat sa akin ay ang airport mismo. Ang lounge ay maluwag at maliwanag. Ang marble floor ay kumikinang sa kalinisan at puno ng mga high-tech na automated facility. Mula sa immigration hanggang sa pagkuha ng bagahe, ang buong proseso ay napakabilis at efficient. Bukod sa Filipino at Ingles, may mga karatula rin sa Hapon at Koreano. John, tingnan mo,
Maganda talaga dito, pabulong kong sabi. Tumingin si John sa paligid at tumango. Oo, mas maganda kaysa sa inaakala ko. Sumakay kami sa LRT patungong Maynila. Ang loob ng tren ay malinis at maayos, halos walang basura. Ang mga pasahero ay tahimik, ang iba ay nag-scroll sa cellphone at ang iba ay nakapikit. Ang maayos na kapaligiran ay nagbigay ng malaking impresyon sa akin. Mula sa bintana ng tren, kakaiba rin ang tanawin. Ang mga modernong gusali at tradisyonal na simbahan ay magkakasama. Sa pagitan ng mga high-rise building ay may mga parke na puno ng halaman. Ang pinaghalong luma at bago ay hindi namin nakikita sa London. Pagdating sa Manila Station, nagulat kami sa tanawin. Ang malaking station lounge ay puno ng tao, ngunit nananatili pa rin ang kaayusan. Ang mga karatula ay malinaw, kaya kahit ang mga dayuhan na unang beses pa lang ay hindi maliligaw. Ang hotel namin ay malapit sa Makati. Sumakay kami ng taxi mula sa station at ang mga tanawin sa daan ay nakakuha ng atensyon ko. Ang mga neon sign, ang kumpol na mga jeepney, at ang mga roadside stall mga tanawin na hindi namin nakikita sa London. Ang taxi driver ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit hindi siya masyadong magaling mag-Ingles, masigla niyang ipinakilala ang mga tourist spot ng Maynila. Itinuro niya ang bintana at sinabing, ito ang palasyo ng Malacanang at iyon ang Rizal Park. Magaganda, kailangan niyo itong tingnan. Pagdating namin sa hotel, gabi na. Pagkatapos mag-check-in, tinawagan ko agad si Sophie. Sophie, nasaan ka ngayon? Sinubukan kong gawing natural ang boses ko. Nandito ako sa dorm, nanay. Bakit po? Medyo nagtataka siya. Wala lang. Gusto ko lang marinig ang boses mo. May free time ka ba bukas? Bukas? Wala akong klase sa hapon. Bakit po? Mabuti! Pwede ka bang pumunta sa Ayala Triangle Gardens bukas ng alas 2 ng hapon? May surprise ako para sa iyo. Ayala Triangle? Nanay, anong sinasabi mo? Wala talagang ideya si Sophie. Pumunta ka lang, malalaman mo. Tandaan, bukas ng alas 2 ng hapon sa Ayala Triangle Gardens. Misteryoso kong sinabi. Pagkatapos ng tawag, tumawa si John. Siguradong nagulat siya. Mas magugulat siya kapag nakita niya tayo bukas. Tumawa rin ako. Nang gabing iyon, nagpa siya kaming lumabas at maranasan ang nightlife ng Maynila. Inirekomenda ng hotel staff na pumunta kami sa malapit na karinderya kainan. Karinderya? Naalala ko ang salitang binanggit ni Sophie. Sikat ang mga karinderya sa Pilipinas. Maraming masasarap na pagkain, masiglang sabi ng staff, kaya naglakad kami papunta sa kalye ng Makati. Paglabas namin ng hotel, nahatak agad ang atensyon namin sa tanawin. Ang buong kalye ay puno ng tao, ang mga tindahan ay kumikinang sa ilaw, ang tawanan ng mga kabataan at tunog ng musika ay nasa lahat ng dako. May stall ng sagot gulaman sa kalsada at napakaraming taong nakapila. Curious akong lumapit. Ang tindero ay mabilis na naghahalo ng tsaa, gulaman jelly at sagut tapioca sa baso. John, gusto mo bang subukan? Tanong ko. Sige, subukan natin. Minsan lang tayo dito. Umorder kami ng 2 sagot gulaman. Sa unang higop, kakaiba ang karanasan, ang tamis na may lasa ng muscovado sugar at ang malambot na sago. Masarap, sabi ni John. Naglakad kami habang umiinom at nakarating kami sa isang maliit na karinderya. Sunod-sunod ang mga stall, nagbebenta ng iba't ibang pagkain na hindi pa namin nakikita. Isaw, kwek-kwek, lechon kawali, lumpia, fish balls, lahat ay mukhang nakakagana, pero hindi kami naglakas loob na tikman kaagad. Elizabeth, tingnan mo iyon, itinuro ni John ang isang stall. Iyon ay isang stall na nagbebenta ng inihaw na pusit. Ang nagtitinda ay nagpapahid ng sarsa sa pusit gamit ang malaking brush. Napakabango. Naakit kami. Masiglang inanyayahan kami ng nagtitinda. Gusto niyo bang subukan? Napakasarap. Sabi niya sa hindi masyadong fluent na Ingles. Umorder kami ng isang skewer. Sa unang kagat, ang freshness at chewy na texture ay nakakamangha. Ang sarsa ay tama lang ang alat at nagdagdag ng sarap sa pusit. Maganda ito. Nag-thumbs up si John. Naglakad kami sa karinderiya ng mahigit 1 oras. Sinubukan ng iba't ibang street food. Kahit may ilang pagkain na hindi namin nakasanayan, karamihan ay nakakagulat. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa amin ay ang Filipino hospitality. Kahit na may language barrier, ang mga nagtitinda ay matiyagang nagpaliwanag sa amin. Pagbalik sa hotel, nakahiga ako sa kama, iniisip pa rin ang karanasan. John, parang nagsisimula na akong maintindihan kung bakit nagustuhan ni Sophie dito, sabi ko.
Oo, may kakaibang charm talaga dito, sabi rin ni John. Nakatulog ako ng mahimbing ng gabing iyon. Ang panaginip ko ay puno ng masayang tanawin ng mall. Kinabukasan ng hapon, maaga kaming dumating sa Ayala Triangle Gardens. Eksaktong 2:00 dumating si Sophie. Nakasuot siya ng casual clothes at backpack, nagtataka at tumitingin sa paligid. Nang makita niya kami ni John, natigilan siya, nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Surprise! Binuksan ko ang aking mga braso at lumapit sa kanya. Nanay, tatay, paano kayo napunta rito? Hindi makapaniwala si Sophie. Namiss ka namin, kaya lumipad kami para makita ka. Mahigpit ko siyang niyakap. Namula ang mga mata ni Sophie. Talaga kayong pumunta. Akala ko, nananaginip ako. Lumapit din si John at niyakap kaming mag-ina. Baliw na bata. Paano kami hindi pupunta para makita ka? Sa sandaling iyon, nakatayo sa kalye ng Maynila, napapaligiran ng mga tao, naramdaman ko na sulit ang biyaheng ito. Dinala kami ni Sophie sa mga eskinita ng Makati. Iba ito sa mga pangunahing kalye na nakita namin kagabi. Ang mga makitid na eskinita ay may iba't ibang kakaibang tindahan, mga butik, record store, coffee shop, bawat isa ay may sariling style. Nanay, tatay, kailan kayo nagdesisyon na pumunta? Hindi pa rin makapaniwala si Sophie. Noong nakaraang linggo lang kami nagdesisyon. Gusto naming makita kung ano ang kalagayan mo dito, sabi ko. Muling namula ang mga mata ni Sophie. Hindi ko talaga inasahan na pupunta kayo. Nasaan pala kayo nagstay? Kumain na ba kayo? Nagstay kami sa kalapit na hotel. Kumain kami ng biscuit sa kwarto, sabi ni John. Hindi pwede yan. Kapag nasa Maynila, kailangan kumain ng tunay na pagkaing Pilipino. Kaagad kaming hinila ni Sophie. Dadalhin ko kayo sa isang kainan na may lechon, kawali, crispy pork belly. Dinala niya kami sa isang simpleng kainan. Maliit lang ang lugar, may 11 mesa, pero halos punong-puno. Ang mga menu sa dingding ay luma, at ang hangin ay puno ng masarap na amoy. Ate, 3 lechon kawali po, fluent na nag-order si Sophie sa Tagalog. Nagulat akong tumingin sa kanya. Sophie, napakabilis ng pag-unlad ng Tagalog mo. Ngumiti siya. Dito, mahirap mabuhay kung hindi ka nagsasalita ng Tagalog. At handa namang turuan ako ng mga Pilipino, kaya mabilis akong natuto. Maya-maya, inihain ang 3 mainit na plato ng lechon, kawali, malalaking piraso ng malutong na baboy, may kanin at sausawan. Ang amoy pa lang ay nakakagana na. Tinikman ko ang lechon kawali. Sa sandaling iyon, natalo ako sa sarap ng malutong na balat at malambot na karne. Ang lasa ay maalat-alat na may kaunting tamis. Iba ito sa lahat ng pagkaing nakain ko sa London. Diyos ko, napakasarap nito. Kumakain si John ng malaki. Masayang-masaya ang mukha. Ngumiti si Sophie. Alam ko na magugustuhan niyo ang lugar na ito. Ang lechon kawali ay pambansang pagkain ng Pilipinas. Bawat kainan ay may sariling recipe. Kaming 3 ay masayang kumakain. Pansamantalang kinalimutan ang lahat ng usapan. Sa sandaling iyon, 3 ordinaryong tao lang kami na nag-enjoy sa masarap na pagkain. Pagkatapos kumain, dinala kami ni Sophie sa isang refreshment stand para uminom. Ito ay kakaibang kultura ng Pilipinas, ang sagot gulaman. Maaari kayong pumili ng uri ng gulaman, dami ng sago at dami ng yelo. Customized. Masigla niyang ipinaliwanag. Umorder ako ng isang baso ng sagot gulaman. Sa unang higop, ang clean at refreshing na lasa ay nakakamangha. Iba ito sa tsaa sa England. Sophie, maayos ka ba rito? Sa wakas, tinanong ko ang pinakamahalagang tanong. Tumango si Sophie, kumikinang ang kanyang mga mata. Napakaganda, nanay. Mas maganda pa kaysa sa inaakala ko. Ang mga tao rito ay napakabait at inaalagaan ako ng mga kaklase ko. At ang Maynila ay isang napakagandang syudad. Moderno pero mayaman sa tradisyon. Kumusta naman ang pag-aaral? Mahirap ba? Pag-aalalang tanong ni John. Medyo sa simula ay mahirap dahil sa Tagalog ang lecture, pero dahan-dahan nasanay na ako at handa namang tulungan ako ng mga professor rito, sabi niya. Nakikita ko ang confident na ngiti sa mukha ng aking anak, medyo nabawasan ang pag-aalala ko. Lumaki talaga siya, kaya na niyang harapin ang mga bagong hamon. Nga pala, gaano kayo katagal dito sa Pilipinas? Tanong ni Sophie. Mga 1 linggo. Gusto naming tingnan ng syudad, ang paaralan mo at ang dorm mo. Sabi ko, ang galing! Kung gayon, ako ang tour guide ninyo. Dadalhin ko kayo sa National Museum, sa Rizal Park, Tagaytay at sa maraming masasarap na kainan. Masiglang sabi ni Sophie.
Sa sumunod na mga araw, si Sophie talaga ang aming tour guide. Dinala niya kami sa LRT, MRT, tinuruan kaming gamitin ang beep card at pinakain kami ng iba't ibang Filipino street food. Sa ikatlong araw, dinala niya kami sa Intramuros. Ang mga lumang pader at kalsada ay nagbigay sa amin ng malaking impresyon sa kasaysayan. Ang mga magagandang simbahan at mga historical artifact ay nagpakita ng sining ng mga sinaunang Pilipino. Nanay, tingnan mo ito, ang simbahan ng San Agustin. Napakaganda ng mga painting sa kisame, seryosong ipinaliwanag ni Sophie. Humanga ako, ang ganda talaga. Napakaganda ng pagkakapreserba ng mga artifact na ito. Nag-iingat talaga ang mga Pilipino sa kanilang cultural heritage. Si John naman kumukuha ng litrato, nagbulong-bulong na ipapakita raw niya sa mga kasamahan niya ang mga historical artifact na nakita niya. Pagkatapos ng Intramuros, dinala kami ni Sophie sa Tagaytay. Ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay malawak. Kita namin ang buong Taal Lake at volcano. Habang tinitingnan ko ang masikip na mga gusali sa ibaba, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga sa kasiglahan ng syudad na ito. Sophie, gusto mo talaga dito, hindi ba? Tanong ko. Tumango siya. Gusto ko talaga ang Pilipinas. Maliit lang pero kumpleto na. Modernong syudad, magandang kalikasan, masarap na pagkain at mababait na tao. Napaka-komportable at ease dito. Nakita ko ang kislap sa mga mata ng aking anak. Bigla kong na-realize na hindi na siya ang maliit na batang kailangan naming protektahan. Nakita na niya ang kanyang lugar at ginagalugad ang mundo sa sarili niyang paraan. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, sinabi sa akin ni John, Elizabeth, malaki na talaga ang anak natin. Tumango ako. Medyo sentimental, pero masaya. Sa ika-4 na araw, misteryosong sinabi ni Sophie na dadalhin niya kami para makita ang isang mahalagang tao. Sino? Curious kong tanong. Malalaman niyo kapag nakarating na tayo, ngumiti siya. Dinala kami ni Sophie sa isang coffee shop malapit sa University Belt. Ito ay isang maliit na tindahan na puno ng artsy na vibe, kahoy na decor, mainit na dilaw na ilaw at iba't ibang artwork at lumang litrato sa dingding. Pagkaupo namin, pumasok ang isang binata. Matangkad, nakasuot ng simpleng puting shirt at jeans, may mahinahon na ngiti sa mukha. Sophie! Kumaway siya. Tumayo si Sophie, masayang ngumiti. Lumapit ang lalaking nagngangalang Miguel sa aming mesa at magalang na nagbigay galang sa amin ni John. Magandang hapon po, ako po si Miguel Reyes. Masaya akong makilala ang mga magulang ni Sophie. Fluent siya sa Ingles at may magandang accent kaya medyo nagulat ako. Kumusta Miguel? Ako si Elizabeth at ito ang asawa ko, si John, mabait kong sagot. Pagkaupo namin, sabik na ipinakilala ni Sophie. Nanay, tatay, si Miguel ang pinakamabait kong kaibigan dito sa Pilipinas. Noong bagong dating ako, hindi ako familiar. Si Miguel ang tumulong sa akin. Ngumiti si Miguel. Wala yun. Masyadong humble si Sophie. Mabilis siyang naka-adjust. Hindi lang siya familiar sa Maynila noong simula, kaya dinala ko siya para makilala ang syudad. Paano kayo nagkakilala? Tanong ni John. Nagkakilala kami sa International Student Exchange event ng paaralan, sabi ni Miguel. Interesado ako sa kultura ng UK, kaya kinausap ko si Sophie. Pagkatapos, na-realize naming marami kaming common interest, kaya naging magkaibigan kami. Nakikita ko ang natural na interaction nilang dalawa, may mga hinala ako sa aking isip, pero hindi ko sinabi. Miguel, salamat sa pag-aalaga kay Sophie, taos-puso kong sinabi. Walang anuman ginang warden, napakabuting kaibigan ni Sophie, nakatulong din sa akin ang pagtulong sa kanya. Marami kaming pinag-usapan, mula sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, hanggang sa cultural difference ng dalawang bansa. Si Miguel ay isang intelektual na binata, malinaw siyang magsalita, at may kaalaman siya sa kultura ng UK. Sinabi niya sa amin na international relations ang kurso niya at gusto niyang magtrabaho sa cultural exchange sa hinaharap. Kaya gusto mo ring pumunta sa UK? Tanong ni John. Opo. Palagi kong gusto na mag-aral sa UK para maranasan ang ibang style ng edukasyon, sabi ni Miguel. Marami nang ikinuwento sa akin si Sophie tungkol sa UK, kaya lalo akong naengganyo. Habang nag-uusap, na-realize ko na may kakaibang lambing sa mga mata ng binata kapag tinitingnan niya si Sophie. At si Sophie naman, mas relax at masaya kapag kasama siya. Dinala ng may-ari ng coffee shop ang ilang afternoon tea snacks, polvoron, powdered milk candy, pastillas de leche milk candy, at isang sweet soup na may taro balls. Ito ang mga tradisyonal na Filipino delicacy, paliwanag ni Miguel.
Ang polvoron ay isa sa pinakasikat na pasalubong ng Pilipinas. Ang loob ay gawa sa gatas at rice flour, hindi masyadong matamis. Tinikman ko ang polvoron. Ang crispy na texture at ang rich na filling ay talagang masarap. Masarap ito. Bibili ako para sa mga kaibigan ko pag-uwi, sabi ko. Ang galing! Pwede ko kayong dalhin sa pinakasikat na tindahan ng pastillas, masiglang sabi ni Miguel. Nagtagal kami ng 3 oras sa coffee shop ng hapong iyon. Hindi lang ipinakilala ni Miguel ang kultura ng Pilipinas, nagbahagi rin siya ng maraming adventures niya at ni Sophie sa Maynila. Minsan, kumain si Sophie ng balot fertilized duck egg at pagsakmal niya, nagsisi siya kaagad. Nagberde ang mukha niya. Tumatawang sinabi ni Miguel. Ngumiti si Sophie. Hindi kaya. Gustong-gusto ko na ang balot ngayon, okay? Nakikita ang playful na pag-aasara nilang dalawa, nagkatinginan kami ni John at ngumiti. Pag-alis namin ng coffee shop, iginiit ni Miguel na samahan kami para bumili ng pastillas. Dinala niya kami sa isang lumang tindahan na kilala lang ng mga lokal. Sabi, ang pastillas ng tindahan na ito ang pinakamasarap sa Maynila. Ang may-ari ng tindahan ay isang matandang lalaki na nasa 70s, habang buhay na gumagawa ng pastillas. Kinausap siya ni Miguel sa Tagalog. Nang marinig ng matanda na taga-UK kami, binigyan pa niya kami ng dagdag na free taste. Ang tindahan na ito ay minana ng mga henerasyon, isinalin sa amin ni Miguel. Sabi ng matanda, iginigiit nilang gamitin ang pinakamagandang sangkap at walang artificial additives. Bumili kami ng ilang kahon ng pulveron at pastillas. Nagrekomenda pa si Miguel ng iba pang delicacies, sinabing Filipino specialties ang mga ito at magugustuhan sa UK. Pabalik sa hotel, pabulong na sinabi sa akin ni John, mukhang mabuting binata yang si Miguel. Oo. Magalang at inaalagaan si Sophie, sabi ko. Sa tingin mo, sila ay? Hindi natapos ni John ang kanyang tanong. Hindi ko alam, pero kahit na, hindi masama. Hindi ba babasa, alam nating may nag-aalaga kay Sophie dito, sabi ko. Bago umuwi si Sophie sa dorm ng gabing iyon, niyakap ko siya at sinabing, Sophie, masaya si nanay na napakaganda ng kalagayan mo rito at nakahanap ka ng napakabuting kaibigan. Namula muli ang mga mata ni Sophie. Nanay, salamat sa inyo ni tatay sa pagpunta. Na-miss ko talaga kayo. Na-miss ka rin namin. Pero kapag nakikita naming masaya ka ngayon, kampante na kami, sabi ko. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Ang nasa isip ko ay ang mga nakita ko sa mga nakaraang araw, ang mga tanawin ng Maynila, ang masasarap na pagkain, at ang interaction ni na Miguel at Sophie. Bigla kong na-realize na ang desisyon ni Sophie na pumunta sa Pilipinas ay isa sa pinakatamang desisyon sa kanyang buhay. Sa ika-5 araw ng umaga, misteryosong sinabi ni Sophie na dadalhin niya kami sa Tagaytay. Ang Tagaytay ay isang hill town. Dati, ito ay isang lugar na may gold mine at ngayon, isa itong sikat na tourist spot. Maraming sikat na Japanese anime directors ang pumunta rito para kumuha ng inspirasyon, masigla niyang ipinaliwanag. Sumakay kami ng bus paakyat. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagbago mula sa mga gusali ng kapatagan patungo sa berdeng mga bundok. Ang baybayin ay paminsan-minsan lang nakikita, kumikinang sa sinag ng araw. Pagdating sa Tagaytay, agad akong nahatak ng tanawin. Ang mga curvy na kalsada, ang mga lumang gusali, at ang buong lugar ay puno ng nostalgic vibe. Nanay, hindi ba napaka-espesyal dito? Tanong ni Sophie. Oo, napakaganda, taus-puso kong sinabi. Naglakad kami sa lumang kalye ng Tagaytay. May iba't ibang tindahan sa magkabilang gilid nagbebenta ng pastillas, bulalo beef soup, handicrafts. Bawat isa ay may sariling charm. Dinala kami ni Sophie sa isang sikat na bulalohan restaurant ng Bulalo. Ito ay isang 2-story building na gawa sa kahoy at mula sa bintana, kita ang buong lawa at ang bulkan sa malayo. Umorder kami ng bulalo at coffee. Ang server ng restaurant ay nagdala ng isang malaking palayok ng bulalo, ang soup ay mainit, ang amoy ay nakakagana, at ang karne ay malambot. Ang matikas na paggalaw ng server ay nagpabagal sa pagtakbo ng oras. Ito ang tunay na Pilipino, sabi ni John. Ang kultura ng Pilipinas ay malalim, sabi ni Sophie. Ang bulalo ay isang pambansang pagkain. Gusto ko na rin itong kainin ngayon. Mas masarap pa kaysa sa stew. Habang umiinom kami ng bulalo, tinitingnan namin ang tanawin sa labas ng bintana. Ang lawa ay napapaligiran ng bundok at ang langit ay iisa ang kulay. Ang katahimikan ay nagbigay ng kapayapaan sa isip. Sophie, marami ka talagang pinagbago, sabi ko. Saan po nagbago? Curious niyang tanong. Naging mas mature ka. Naging mas independent. At mas lumawak ang iyong pananaw, sabi ko.
Nag-isip si Sophie at sinabi, siguro dahil dito, kailangan kong harapin ang maraming bagay ng mag-isa. Noong bago ako, kinakabahan akong sumakay ng bus. Pero dahan-dahan, natuto akong maging independent at lutasin ang mga problema. Natuto rin akong pahalagahan ang iba't ibang kultura. Namiss mo pa ba ang England? Tanong ni John. Oo naman, ngumiti si Sophie. Namiss ko ang garden sa bahay, ang roasted chicken na niluluto ninyo, at ang fog sa London. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko gusto ang Pilipinas. Sa tingin ko parehong maganda ang dalawang lugar. Iba lang ang pagiging maganda nila. Nang marinig ko ito, natuwa ako. Malaki na talaga ang anak ko. Hindi na siya ang bata na black and white lang ang pananaw. Isa na siyang mature na babae na kayang maintindihan at pahalagahan ang iba't ibang kultura. Pagkatapos naming uminom ng bulalo, naglakad kami ng matagal sa lumang kalye ng Tagaytay. Ipinakilala ni Sophie sa amin ang specialty ng bawat tindahan. Sa isang tindahan ng handicrafts, nakita ko ang isang magandang wood carving, hugis ito ng mag-ina. Ang ina ay hawak ang kamay ng anak at pareho silang masayang nakangiti. Magkano ito? Tanong ko sa tindero. Ang tindero ay isang mabait na matanda. Ngumiti siya at sinabing, 1,000 piso. Isinalin sa akin ni Sophie. Mga 25 pounds iyon. Hindi ako nag-alinlangan at binili ko. Nanay, bibilhin mo yan? Tanong ni Sophie. Oo. Gusto ko itong dalhin sa England at ilagay sa study ko. Sa ganitong paraan, makikita ko siya araw-araw at maaalala kita. Sabi ko. Muling namula ang mga mata ni Sophie. Nanay, huwag kang umiyak, baliw na bata. Niyakap ko siya. Gusto lang ni nanay na malaman mo, nasaan ka man sa mundo, susuportahan ka ni nanay. Kinagabihan, umalis kami sa Tagaytay. Habang pababa kami, ang sunset ay nagbigay ng kulay ginto sa buong Hilltown. Lumingon ako at naisip, napakagandang lugar. Hindi nakakapagtaka na labis siyang nahumaling dito. Pagbalik sa Maynila, sinabi ni Sophie na sa susunod na araw, dadalhin niya kami para makita ang kanyang paaralan. Kailangan niyo talagang makita ang classroom ko at ang library. Ang ganda! Masigla niyang sabi. Kinaumagahan ng ika-6 na araw, sinundan namin si Sophie sa universidad na pinapasukan niya. Malaki ang campus, puno ng halaman, at ang mga gusali ay maayos na nakalagay. Ang mga estudyante ay nagbibisikleta sa campus at ang masiglang kapaligiran ay nagparamdam ng sigla ng kabataan. Ito ang department namin. Itinuro ni Sophie ang isang modernong gusali. Pumasok kami. Ang mga pasilidad ay advanced. Ang classroom ay maluwag at maliwanag. Ang library ay mas nakakagulat, maraming aklat. May mga study room at discussion area. Sophie, napakaganda ng learning environment dito. Taos-puso kong sinabi. Oo, at ang mga professor ay seryoso magturo at mababait din ang mga kaklase, sabi niya. Naglakad kami sa campus. Ipinakilala ni Sophie sa amin ang mga lugar na madalas niyang puntahan ng canteen, coffee shop, gym. Bawat lugar ay may memory niya. Dito kami unang kumain ni Miguel, itinuro niya ang isang karinderya. Noon, napakababa pa ng Tagalog ko. Kinakabahan ako sa pag-order. Tinuruan ako ni Miguel kung paano mag-order sa Tagalog at ipinakilala niya sa akin ang iba't ibang Filipino street food. Malaki talagang naitulong sa iyo ni Miguel, sabi ko. Oo. Kung wala siya, mas matagal akong makaka-adjust, sabi ni Sophie. Tanghalian, kumain kami sa kantin ng paaralan. Umorder si Sophie ng adobo, gulay, at sinigang soup. Simple at masarap. Ito ang karaniwan kong lunch. Ngumiti siya. Mura at masarap. Mga 2 piso lang ang isang meal. Mga 4 pounds lang. Mura talaga. Tinikman ko ang adobo niya. Masarap? At mas authentic kaysa sa niluto niya sa London. Ganap ka nang naka-integrate sa buhay dito, bulalas ni John. Oo. Pakiramdam ko, ang Maynila ay ang pangalawang tahanan ko, sabi ni Sophie. Nang hapon, pumunta si Miguel para sunduin kami. Sabi niya, dadalhin niya kami sa isang espesyal na lugar. Anong lugar? Curious kong tanong. Malalaman niyo kapag nakarating na tayo, misteryoso siyang ngumiti. Dinala kami ni Miguel sa Bonifacio Global City BGC, isa sa pinakamayaman na commercial district ng Maynila. Huminto kami sa tapat ng SM Aura Premier. Ito ang SM Aura, isa ito sa pinakamagandang mall sa Asya, paliwanag ni Miguel. Tumingin ako sa mall. Napakalaki. Ang design ay moderno. Aakyat ba tayo? Tanong ni John. Siyempre! Kung nasa Maynila, kailangan nating tingnan ang view, sabi ni Sophie.
Sumakay kami ng elevator patungo sa rooftop garden. Mula sa viewing deck, kitang-kita ang buong city skyline. Ang Maynila sa ilalim ng sikat ng araw ay kumikinang. Ang mga gusali, kalsada at tao, lahat ay nagiging maliit at maganda. Napakaganda! Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Mas maganda ang night view kapag gabi, sabi ni Miguel. Pero maganda rin ang day view ngayon dahil maganda ang panahon. Nagtagal kami sa viewing deck, tinitingnan ang kagandahan ng Maynila sa iba't ibang anggulo. Si Sophie at Miguel ay nakatayo sa bintana, itinuturo ang malayo at ipinapaliwanag sa amin ang mga landmark. Nakikita ko ang likod nilang magkatabi. May kakaibang damdamin sa aking puso. Ang anak ko ay nakahanap ng kanyang lugar sa hindi pamilyar na syudad na ito at nakakilala ng napakabuting kaibigan. Elizabeth, anong iniisip mo? Lumapit sa akin si John at nagtanong. Iniis ko na tama ang desisyon nating payagan si Sophie na pumunta sa Pilipinas, sabi ko. Tumango si John. Oo, ganoon din ang pakiramdam ko. Tingnan mo kung gaano siya kasaya at ka-confident ngayon. Hindi natin makikita iyan sa London. Pagkatapos naming bumaba mula sa mall, naglakad kami sa BGC. May iba't ibang international brand store dito at local brand din. Dinala ko ni Sophie sa isang skincare store. Nanay, sikat ang Filipino skincare! Natural ang mga sangkap at hindi masyadong mahal, sabi niya. Ang staff ay masiglang nagpakilala ng iba't ibang product. Nag-translate si Sophie. Pumili ako ng ilang mask at serum. Ang mask na ito ay ginagamit ko palagi. Napakaganda ng effect, sabi ni Sophie. Nanay, tingnan mo, hindi ba gumanda ang skin ko? Tinitigan ko ang mukha niya. Oo, naging mas smooth at fine ang skin niya. Maganda rin ang complexion niya. Hindi lang skin mo ang gumanda, nag-iba na ang buong pagkatao mo, sabi ko. Siguro dahil mas humid ang klima sa Pilipinas. At mas healthy rin ang pagkain dito, sabi niya. Nang gabing iyon, inanyayahan kami ni Miguel sa isang Filipino restaurant na may in-house chef. Umorder kami ng sinigang na hipon shrimp sinigang, crispy pata, crispy pork leg at iba pa. Lahat ng pagkain ay mainit at napakabango. Umorder din si Miguel ng San Miguel beer. Sinabing ito ang standard na inumin sa Filipino gathering. Ginoo at Ginang Warden, cheers! Tumaas ang baso ni Miguel. Salamat sa inyo dahil pinayagan niyo si Sophie na pumunta sa Pilipinas at salamat sa inyo dahil pumunta kayo para makita siya. Tumaas din ang baso si John. Miguel, kami ang dapat magpasalamat sa iyo dahil inalagaan mo si Sophie sa panahong ito. Nakita naming napakaganda ng kalagayan niya rito kaya kampante na kami. Napakabuting tao ni Sophie. Kagalakan ko ang alagaan siya, sabi ni Miguel. Tinitingnan ko ang binata, puno ako ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi naging madali ang buhay ni Sophie sa Pilipinas. Naging masaya ang aming hapunan. Nag-usap kami ng marami. Nagkwento si Miguel ng ilang funny stories niya at ni Sophie sa Maynila. Pagkatapos ng hapunan, inihatid kami ni Miguel sa hotel. Sa harap ng hotel, seryoso siyang nagsalita sa amin ni John. Ginoo at Ginang Warden, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko palagi si Sophie. Ano man ang tulong na kailangan niya, gagawin ko ang lahat para tulungan siya. Salamat Miguel, hinawakan ko ang kamay niya. Napakabuti mong binata. Pagkaalis ni na Miguel at Sophie, sinabi sa akin ni John, sa tingin mo, sila ba ay... Hindi ko alam. Pero kung totoo man, hindi masama, sabi ko. Hindi bababasa, alam nating si Miguel ay isang taong mapagkakatiwalaan. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Sa panaginip ko, nakita ko si Sophie na nakasuot ng graduation gown, nakangiti ng malapad. Katabi niya si Miguel, magkahawak kamay, at pareho silang masayang nakangiti. Ang ikapitong araw ay ang huling araw namin sa Pilipinas. Sinabi ni Sophie na dadalhin niya kami sa isang espesyal na lugar bilang perpektong pagtatapos sa aming biyahe. Dinala kami ni Sophie sa Mall of Asia, MOA sa Manila Bay. Ito ay isang sikat na lugar sa labas ng Maynila. Kilala sa magandang sunset. Naglakad kami sa tabi ng bywalk, tinikman ng iba't ibang street food, fish balls, kwek-kwek, isaw. Bawat isa ay local delicacy. Ang simoy ng dagat ay humihip, may amoy ng alat. Ito ang isa sa mga paboritong lugar ng mga taga-Maynila para mag-relax, sabi ni Sophie. Tuwing weekend, maraming tao ang pumupunta rito para maglakad, magbisikleta at manood ng sunset. Naghanap kami ng coffee shop na nakaharap sa bay. Umupo kami, umorder ng inumin at tahimik na tiningnan ang Manila Bay. Ang tanawin ay mapayapa at tahimik sa hapon.
Sophie, may gusto akong sabihin sa'yo, bigla kong sinabi. Ano po, tumingin siya sa akin. Inayos ko ang aking sasabihin. Sa mga nakaraang araw dito sa Pilipinas, nakita ni nanay ang paglago mo. Naging mas independent ka, mas confident, at mas marunong pahalagahan ang iba't ibang kultura. Ipinagmamalaki ka ni nanay. Namula ang mga mata ni Sophie. Nanay, dati tumutol si nanay sa pagpunta mo rito dahil nag-aalala ako. Pero ngayon, alam na ni nanay na tama ang desisyon mo. Ang Pilipinas ang nagpalago sa iyo at nagpakita sa iyo ng sarili mo. Sinabi rin ni John, Sophie, ipinagmamalaki ka rin ni tatay. Naglakas loob kang umalis sa iyong comfort zone at hanapin ang buhay na gusto mo. Nangangailangan iyan ng matinding tapang. Tumulo ang luha ni Sophie. Salamat po. Alam kong nahirapan kayo sa desisyon ko noon pero labis akong nagpapasalamat dahil sinuportahan niyo pa rin ako. Baliw na bata. Ang pinakamalaking hangarin ng magulang ay makita ang kanilang anak na masaya, niyakap ko siya. Basta maayos ang kalagayan mo, kampante na kami. Nagkayakap kaming tatlo. Sa lupa ng Pilipinas, sa tabi ng Manila Bay, ibinahagi namin ang sandali ng pagmamahalan. Nang gumabi, nagsimulang lumubog ang araw. Ang buong kalangitan ay naging kulay kahel. Ang mga ulap ay parang nasusunog, kumikinang. Ang Manila Bay ay nagliwanag, sinasalamin ng kulay ng langit. Ito ang pinakasikat na sunset sa Maynila, sabi ni Sophie. Tuwing nakikita ko ang ganitong tanawin, naaalala ko kayo. Namiss ko ang init ng bahay, ang fog sa London, at ang oras na nag-afternoon tea tayo. Nagsisisi ka ba sa pagpunta mo sa Pilipinas? Tanong ko. Hindi, matigas niyang sabi. Ang pagpunta sa Pilipinas ang isa sa pinakatamang desisyon na ginawa ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na-miss ang bahay. Natuto akong mahalin ang dalawang lugar ng sabay at makahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang kultura. Nang marinig ko ito, alam ko na malaki na talaga ang anak ko. Hindi na siya ang bata na black and white lang ang pananaw, kundi isang mature na babae na kayang tanggapin at pahalagahan ang magkakaibang kultura. Pagkatapos tuluyang lumubog ang araw, umuwi kami sa Maynila. Nakatayo sa deck, tinitingnan ang dahan-dahang paglayo ng mga ilaw ng bay. May kakaibang damdamin sa aking puso. Ang biyaheng ito sa Pilipinas ay malapit nang matapos. Ngunit ang impact nito sa akin ay nagsisimula pa lang. Nakita ko ang ibang mundo. Naranasan ang ibang kultura. Mas mahalaga, nakilala ko ulit ang sarili kong anak. Kinabukasan ng umaga, aalis na kami pabalik sa London. Iginiit ni Sophie na ihatid kami sa airport. Sa harap ng check-in counter, namula ang mga mata naming tatlo. Nanay, tatay, salamat po sa pagpunta ninyo, sabi ni Sophie, umiiyak. Sophie, alagaan mo ang sarili mo. Kung may problema, tawagan mo kami. Mahigpit ko siyang niyakap. Niyakap din ni John si Sophie. Tandaan mong mag-video call ka sa amin para alam naming maayos ang kalagayan mo. Gagawin ko po. Ipinapangako ko. Tumango si Sophie. At pinunasan ko ang luha ko. Kung mabait sa iyo si Miguel, pahalagahan mo. Nakikita ni nanay na siya ay isang taong mapagkakatiwalaan. Namula ang mukha ni Sophie. Nanay, magkaibigan lang po kami. Kaibigan man o anuman, ang mahalaga ay masaya ka, ngumiti ako. Pagkatapos ng huling yakap, naglakad kami patungo sa security check. Bago pumasok, lumingon ako at tiningnan si Sophie. Nakatayo siya sa lugar, malakas na kumakaway sa amin, umiiyak pero nakangiti. Lumipad ang eroplano. Tiningnan ko ang Pilipinas sa labas ng bintana, dahan-dahang lumiliit. Ang puso ko ay puno ng panghihinayang, pero mas marami ang kasiyahan. Hinawakan ni John ang kamay ko. Elizabeth, malaki na talaga ang anak natin. Oo, tumango ako, at nakita na niya ang sarili niyang landas. Sa eroplano, iniisip ko ang mga karanasan ko sa mga nakaraang araw, ang kasiglahan ng Maynila, ang Tagaytay, ang sunset sa Manila Bay, at ang masasarap na pagkain. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa akin ay ang makita ang confident na ngiti sa mukha ng aking anak at ang kislap sa kanyang mga mata. Ang Pilipinas, ang lugar na ito, ay isang maliit na tuldok lang sa mapa para sa akin dati. Isang malayong bansa na gusto lang puntahan ng anak ko. Ngunit pagkatapos ng isang linggo, may bago akong pananaw. Ito ay isang syudad na puno ng sigla, mababait na tao, masasarap na pagkain, at mayamang kultura. Pinakamahalaga, nagbigay ito sa aking anak ng espasyo para lumago at maging mas maganda ang sarili niya.
Pagbalik sa London, inilagay ko ang wood carving na binili ko sa Pilipinas sa pinakakapansin-pansing lugar sa study ko. Tuwing nakikita ko ito, naaalala ko si Sophie, ang magandang isang linggo, ang sunset sa Manila Bay at ang mga kalye ng Maynila. Si John din, nagsimulang maging interesado sa kultura ng Pilipinas. Bumili siya ng ilang aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at sinubukan niyang gumawa ng sagot gulaman mag-isa. Minsan, nagluluto kami ng pagkaing Pilipino. Kahit hindi kasing sarap ng kay Sophie, puno ito ng saya. Ang pinaka-nakakagulat sa akin ay nagsimula akong gumamit ng Filipino skincare na inirekomenda ni Sophie. Ang mga mask at serum ay talagang maganda ang effect. Naging mas fine ang skin ko. Madalas din kaming mag-video call ni Sophie. Ibinabahagi niya ang kanyang buhay sa campus, ang mga daily routine niya at ni Miguel, at ang pinakabagong balita sa Maynila. Tuwing nakikita ko ang kanyang malapad na ngiti, alam ko na tama ang desisyon namin. Isang araw, sinabi ni Sophie sa amin sa video call, "Nanay, tatay, gusto kong mag-extend ng exchange program ko ng 6 na buwan pa." Tiningnan ako ni John. Tumango ako. "Sige, kung iyan ang gusto mo, susuportahan ka namin," sabi ko. Tumalon si Sophie sa tuwa. Pagkatapos ng video call, sinabi ni John, "Mukhang kailangan nating bumalik sa Pilipinas." Tumawa ako. Oo. At sa pagkakataong ito, kakainin ko ang lahat ng street food sa mga karinderya. Sa labas ng bintana, maulap sa London. Pero malinaw ang isip ko. Alam ko na nasaan man ang aking anak sa mundo, ang pagmamahal namin ay palaging sasamahan siya. Ang biyahe sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang pagmamahal ng magulang ay hindi ang pagtali sa kanilang anak sa kanilang tabi, kundi ang pagbigay sa kanila ng pakpak para makalipad ng malaya. At kapag lumipad sila, ang tahanan ay palaging ang pinakamainit na kanlungan nila. Kinuha ko ang panulat at nagsimulang sumulat ng isang bagong kwento. Sa pagkakataong ito, ang main character ay hindi na isang English detective, kundi isang batang babae na matapang na hinahanap ang kanyang pangarap, at ang mga magulang na sumusuporta sa kanya, at ang magandang isla na nagpalago sa kanya. Ang pamamagat ng kwento ay, ang panahon ni Sophie sa Pilipinas,